This is dance! Ay, mali. Alam niyo, sobrang ganda ng ginawa ni Lance dito kasi nilakipan na niya ng Word of God after ng kanyang science explanation kung bakit nga bang may baghari or rainbow, especially pagkatapos ng ulan. Pakinggan po natin ito tapos may dadagdag lang ako ng content after nitong video ni Lance. Bakit nagkakaroon ng rainbow pagkatapos umulan? Narinig mo na ba ang katagang, Can you hear me? There's a rainbow always after the rain. O, diba? Songers yan. So, bakit nga ba nagkakaroon ng rainbow pagkatapos umulan? This is life! At sa araw na to, ang rainbow ay isang optical phenomenon o isang magandang effect ng liwanag na nabubuo kapag tama ang posisyon ng araw, ng mga patak ng ulan at ng ating mata. Ate Lance, paano nga ba ito nabubuo? Imaginein natin na ang bawat patak ng ulan ay parang maliliit na prism o isang transparent na bagay na kayang paghiwa-hiwalayin ang puting liwanag ng araw para lumabas ang iba't ibang kulay. Ibig sabihin, pagkatapos umulan, parang napapalibutan ng milyon-milyong prism na lumulutang sa hangin. Ang galing, no? Pero, paano nga ba yun nangyayari? Kapag tumama ang sikat ng araw sa isang patak ng ulan, pumapasok muna yung liwanag sa loob nito at bahagyang nabebend. Ang tawag dito ay refraction. Pagkatapos, tumatalbog ang liwanag sa loob ng patak ng tubig. Ang tawag dito ay reflection. At habang lumalabas ang liwanag sa patak ng tubig, lumiliko ulit ito at naghiwalay sa iba't ibang kulay. Ang tawag sa prosesong ito ay dispersion. Kaya nabubuo ang mga kulay ng rainbow. Ate Lance, bakit pagkatapos lang ng ulan natin kadalasang nakikita ang rainbow? Dahil pagkatapos ng ulan, marami pang maliliit na patak ng tubig ang nakalutang sa hangin. Kapag nasa likod mo ang araw at nasa harap mo naman ang mga patak ng ulan, makikita mo ang rainbow sa tamang anggulo. Kaya kung wala ang sikat ng araw at wala ang maliliit na patak ng tubig, wala ring rainbow. Pero alam mo ba, meron pang isang espesyal na dahilan kung bakit mahalaga ang rainbow para sa maraming tao. Sa Biblia, ang rainbow ay simbolo ng covenant o promise ni God kay Noah matapos ang Great Flood. Makikita ito sa Genesis chapter 9 kung saan nag-promise si God na hindi na muling lilipulin ng malaking baha ang buhay sa mundo. Kaya para sa maraming tao, ang rainbow ay hindi lang isang magandang view sa langit, kundi isang symbol of hope and God's promise. Ang tinutukoy ni Lance ay itong Genesis chapter 11 verses 12 hanggang 16. Babasahin po natin para mas malinaw ha. Sinabi pa ng Diyos, ito ang magiging palatandaan ng walang hanggang tipan or covenant na ginagawa ko sa inyo at sa lahat ng hayop. Palilitawin ko sa mga ulap ang aking bahaghari o rainbow. Malinaw po at iyan ang magiging tanda ng aking o ni Lord mga pakikipagtipan sa inyo. Tuwing magkakaroon ng ulap at lilitaw ang baghari o rainbow, alalahanin ko ang aking pangako sa inyo at sa lahat ng hayop, hindi ko nalilipulin na sa baha ang lahat ng may buhay. Tuwing lilitaw ang mga baghari o ang baghari, maalala ko ang walang hanggang tipan na ginawa ko sa inyo at sa lahat na may buhay sa balat ng lupa. So parati nating tatandaan na ang rainbow po ay hindi lamang po natural phenomenon or display sa ating kalangitan, kundi simbolo po ito ng pangako or covenant ng ating Diyos sa atin. Grabe, no? Muli ako si Kasimbrerong Dennis, ang Little Kuya Kim na nagsasabing ang buhay at ang purpose ay maranasan at mahanap natin sa Diyos. At laging tandaan, wagi at lamang ang may alam kung kaya yan ang kalaman at katotohanan ng dapat alam.